nangyari kanina na parang wala nang kaibahan doon sa unang budget hearing kasi hindi naman nagtuloy-tuloy all the way si VP Sara. Oo, alam mo, Admar, yung ginawa nila ay talagang, ano ba yung script? Ilatag natin yung script. Di ba natapos yung hearing, dyan sa appropriations, 2 beses siya pumunta, nung unang beses, isang beses siya pumunta, nung unang beses, pinakita niya ang PowerPoint niya, sinabi niya ang accomplishment niya, at sinabi niya kung ano yung budget niya ng 2025. Ano ang tinanong sa kanya? Hindi 2025, ang tinanong sa kanya 2022. At ang tinanong sa kanya, COA. Sinabi ng COA, oo, may notice of disallowance, pero she is given 180 days or 6 months to trash out the details. Lumabas rin dun sa hearing, ano ba yung mga issue, kulang ng dokumento, kulang ng justification, lahat naman sa pamahalaan mula national hanggang local, nagkakaroon ng ganyan. Pagkatapos nag-issue ng notice of disallowance, nagkakaroon ng pag-meeting at nate-trash out, naiintindihan ng COA ano ba yung ginawa niya dun sa pera. And after that, hindi naman lahat ng may notice of disallowance ay kinakasuhan sa ombudsman. No? So, yun, settled na. Ano nangyari? Nagulat tayo. Yun. No? Hindi na siya pumunta ng second. O sabi niya, di bahala na kayo. Ginawa nila, kinat nila. Inalis nila lahat ng social services ng Office of the Vice President. Ang natawa ako, pati supplies kasama. Di tapos na yan. Noong September 3, na-nominate yan si Congressman Chua sa plenary. Naging chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. September 3. Noong September 3 rin, nagsalita yaang taga Manila, si Congressman Valerioso, that congressman. Yung isa ay taga District 2, yung isa ay taga District 3. So Manila yan. Okay. Parehong dating kasamahan ni Mayor Isko Moreno. So lalagyan natin ng angle ng politika. So nagtataka ako after nanumbrahan sa plenary na maging chairman si Congressman Chua, nagsalita si Congressman Valeroso ng kanyang privilege speech. Pag pinasa mo naman yung privilege speech, wala naman. Ang sinabi lang doon, yung asal daw ni BP, yung hindi nagsasalita, yung hindi sila rin-respeto. So gripes lahat ni Valerioso yung lumabas. Pagkatapos, nung nag-deliver siya, after 5 session days, nagkaroon na ng hearing. So, titingnan natin, ano ba ang jurisdiction ng Good Government and Public Accountability? 38 members yan. Ang jurisdiction niya to look into misfeasance, malfeasance, nonfeasance. Anong ibig sabihin nun? Ang misfeasance, wrong conduct na ginawa. Ang malfeasance is wrong conduct. Ang misfeasance, tama yung ginawa, pero it caused injury to government. Ang non-feasance failure to act when under obligation to do so. So kunyari may nakita kang nasagasaan, hindi ka nag-act, non-feasance. So yun yung jurisdiction ng committee. So kung titingnan mo, tama talaga yung nag-umpisa pa. May findings na ba na merong misfeasance, malfeasance, non-feasance? Wala pang findings. So, dyan sa hearing na yan, ginawang issue ng mga nandyan sa mga kongresista yung hindi niya pagtitake ng oath. Kung titingnan niyo po ang rules ng Kongreso since 8 Congress, kahit nung batasan days, pero wag na natin lagay doon, yung post-EDSA na lang. 8 Congress hanggang sa, ngayon ay 19, mga hanggang 17. 18 Congress. Wala hong sinasabi na ang resource person ay nag-o-oath. Ang pinag-o-oath lamang ay yung witnesses. Kasi ang resource person, parang sa Supreme Court, parang yung amicus curiae, friend of court. Kaya ka tinawag para ikaw yung magiging resource person. Saan naman ho nyo, si BP ho ay Vice President? Pag-o-oath mo si Vice Presidente dyan sa hearing na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang bakit kayo nag-hearing, di ba? So doon pa lang napakagulo yung nangyari dyan at makikita mo nagtatanong sila ng jurisdiction, si dalawang kongresista nagtanong ng jurisdiction, hindi, tatlo pala. At si former President Gloria Macapagal Arroyo, sinabi rin niya na sandali lang, bakit ganyan ang pagtrato nyo? Hindi naman siya witness.
Di ba? Siya ay vice presidente. So galangin nyo. Makikita mo doon sa speech, yung privilege speech yan si Valerioso. Ang sinabi pa niya, salitang kalye, hindi namin ginagamit ang kabastusan, ang pagkabarumbado. Hindi namin yan tinatapatan dahil dito sa Kongreso, marunong kaming magrespeto. Ay, ang tanong ko, sir, ikaw ba nagre-respeto? Vice Presidente natin yan, the second highest official of the country. She is in line sa succession. So, anything that happens to the president, she becomes the president by operation of the Constitution. Ganyan ang trato niyo sa kanya. Di ba sabi nga nila, spare tire eh. Oh, spare tire siya. Pero naghihintay siya. Pero dito makikita mo yung congressional bullying. Dapat itigil na nila. Kasi naghahanap lang sila ng evidence para sa impeachment. Yaang Committee on Good Government and Public Accountability is a kangaroo court na hahanap ng dokumento, hahanap ng sinabi niya, hahanap ng kung ano-ano para to put together the charges for an impeachment case. Ngayon, ang tanong ko, hindi pa ba nasusulat yung impeachment? Kasi ang balita ko, naisulat na, pero naghahanap sila ng mas matibay. Ano ang mas matibay? Hindi nyo makukuha kay BP. Makukuha nyo sa COA. At kung sa COA, binibigyan siya ng 6 na buwan para yan matapos. Yung recent Supreme Court decision, sinabi nila ng Supreme Court, hindi porke may nakita kayong anomalya, ibig sabihin guilty na yan. Recently lang na linabas sa Supreme Court portal. So hindi ibig sabihin may nakita kang anomalya, meron ng kaukulang criminal or administrative dahil dumadaan pa sa proseso. Yun ang hindi naiintindihan nitong mga congressmen. So, nakikita niyo po isa na naman pag-aksaya sa pera ng taong bayan itong may tuturing na walang silbing inquiry nila, Prof? Oo, Admar, kita mo pinagsabay ang mag-amay. Doon sa isa ang quad. Kung ano-ano na, biro mong pinagsama ang EJK, ang drugs, ang pogo, magkakasama lahat doon. Tapos dito naman sa kabila, itong confidential fund, no? Alam mo, magandang lumabas dyan yung tanong ni Congressman Marcoleta kahit na sinasabing hindi na siya miyembro, no? Yun, questionable yun. Tama yung tinanong niya. Kung ako ba inalis na strip as vice chairman, ibig bang sabihin wala na rin ako as member? Diba? Maganda yung tanong kasi ang president, kasi alam mo ang kongreso, steeped in tradition. Ang president, oo, inalis ka. Pero hindi immediately pag inalis ka as senior vice chairman, alis ka na as member. Pwedeng dinemote ka lang, you remain as a member. Pero tama rin yung sinabi na lahat ng action kailangan decided sa plenary. Maganda rin yung isa pa niyan sinabi na sige, maglabas na tayo. Ilang ahensya ang may notice of disallowance? National, local. Ayan, maganda. Kasi makikita mo, kung tayo ay merong 18 to 20 na cabinet ranking post, 18 na ahensya, wala kayong notice of disallowance. Sa local, kung ako'y nasa Manila, nagkaroon niya ng notice of disallowance. Pero nag-meeting, kasi talaga may meeting, magkikita yung resident auditor at saka yung budget at saka accountant ng ahensya at nagte-trash out sila. Ito yung resibo nito, ito yung justification dyan sa project na yan. Ganun talaga ang proseso ng auditing. Hindi naman kaagad sinasabi na, ay may kasalanan ka. Kaya maling-mali yung ginawa ni Congresswoman Kimbo. Sinabi niya dun sa hearing, di ba sinapinan nila yung COA, yung result ng audit ng 2022. Tapos sinabi nila, sa opening niya, kung gusto nyo makakuha ng kopya na ito, sabihin nyo sa amin kasi hindi namin basta-bastang i-release. Anong ginawa ni sino nga yun? Si Francis, yung taga Franz Castro. teachers? Castro. Castro. Mahirap tandaan kasi di ba? Nagkasala siya. Convicted. So, yung taong yan, yung taong yan, yung rinilis ka agad, binasa na into the record, 73 million disallowance, kailangang ibalik. No, that is not the proper way of doing it. Kasi ang makikita mo sa lahat ng ingay na ito, iniiba nila yung proseso ng COA. Ang hindi nila naiintindihan, yung proseso ng COA. Na hindi porke may notice of disallowance, ikaw ay may mali ng ginawa. No? Linabas niya yan. Sinabi niya, yung mga sirang tinapay, yung mga, kung ano-ano sinabi. Meron nakasulat dyan sa report, pero yun ay magre-reconciliation pa.
And after that reconciliation, doon lang masasabi ng COA na, ay, ito, i-disallow namin ito. After noon, i-elevate pa yan sa board ng COA. Mag-uusap uli. After sa board of COA, doon magkakaroon ng final determination kung may malingang nagawa o yung pondo hindi nagamit sa tama. Alam mo, ang nakakatakot dyan sa ginawa niyang si Franz Castro, yung pag-pierce mo sa COA report, ang tanong ko, ang AFP, ang PNP, ang Office of the President, meron yan confidential intelligence nyo, to do that to this administration? Aba, Mr. Speaker, hindi ko alam kung nasaan ka nakataya. Opo. And dito po sa, naalala ko dati ma'am, na kinwestiyon din ni Congressman Marcoleta yung nagiging proseso din ng COA. Di ba meron silang yung paunang report at nagagamit itong mga initial report na ito. It's either para masira yung isang ahensya, do hindi pa ito final. Di ba? Kung maalala nyo po ma'am na kabilang yan sa pinuna, bakit nyo kailangan na ganyan gawin? Meron na kayong initial na report o recommendation, nadudungisan agad yung ahensya na hindi pa pala final, meron pa pala silang sapat na panahon para i-check ito. Kung maalala nyo po, Prof, why not ito yung pagtunan ng pansin na baguhin ba or kung ano ba yung para hindi naman masira, no? Agad-agad nagkakaroon agad ng pag-question, sinasabi agad na merong mga anomalya, meron pa palang mahabang proseso ukol po dyan sa reporting na yan, Prof. Oh, Admar, alam mo, parang ilang congresses ago may nag-file na ng amendment to the commission, to the audit rules ng Pilipinas. Maraming kailangang reform dyan. At yung reform na yan, kailangan rin, siguro kailangan i-elevate na sa Supreme Court yung Resolution 10 dahil walang liquidation ang Kongreso ng kanilang expenses. Saan ka naman nakakita rin na walang committee hearing. Nung dati, nung nandyan ako sa 8th Congress, sa Senado, nag-hear sila ng budget ng Senate. Nag-hear sila. Sinasabi nila, although may independence, katulad ng sa Supreme Court, di ba? Mag-represent sa Supreme Court, pagkatapos, hindi sila nagka-cut. Hindi nagka-cut ang Kongreso dahil respeto dun sa inter-branch courtesy. Pero, ngayon, these days, walang committee hearing sa budget ng Kongreso. So hindi mo talaga alam kung paano ginagamit o yung increase na napakalaki saan linalagay. Yun ang kailangang reformahan kasi pag nag-audit si COA, dahil sa Resolution 10, hindi niya pwedeng gawin yung dapat mangyari. Di ba? So very political yung amendments ng audit code natin. Hindi ko alam kung gagawin nilang by book or isang omnibus bill tungkol dyan. Pero kailangan maayos yan at kailangan gamitin na ang technology para mapadali. Pangatlo, yung right of the public to ask for information should be ensured. No? Karapatan natin yan as taxpayers na humingi kung paano ginugol yung pondo ng bayan. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, matindi po ang information divide ngayon sa Pilipinas, lalo po sa mga ahensya ng pamahalaan, lalo po sa pagpapaabot ng kanilang mensahe po sa ating mga Pilipino, sa ating nasasakupan. Sa nangyayari po ngayong araw, in your expertise bilang pong political strategist, paano po kayo naipaabot ni VP Sara sa atin, sa taong bayan, yung mensahe na gusto ipaabot ng kanyang tanggapan? At paano naman po naging performance din ng Kamara sa pagpapaabot po ng mensahe sa constituents? Natutuwa ako na pumunta doon si Vice President Duterte, hinarap niya ang Kongreso, klarado doon sa binitawan niyang salita na kahit anong gawin niyo sa akin, pagpapatuloy ko ang serbisyo ko sa taong bayan. Again, nagulat ako kahit na wala siyang pondo. So, this is a Vice President who is challenging a political institution. Ginanito niyo ako, lalaban ako. Doon natutuwa ako kasi nakikitaan ng taong bayan, may isang lumalaban sa kanila. May isang nagsasabi anong mali sa sistema at may isang yung ginamit niyang word unbowed. Hindi, kahit na dugo-dugoan na siya, kahit na anong mangyari sa kanya, paninindigan niya yung sinabi niya. On the part of the House, hindi nga nila alam ang kanilang jurisdiction, hindi nila alam ang rules. Nakikita mo kung paano mag-rule yung Congressman Chua? Hindi mo maintindihan kung ano talaga yung isang congressman, si Paduernos, insist yung point of order, takes precedence from all other motions. I mean, these people do not understand their rules.
They do not read the rules. They do not follow their rules. Yun ang nakakalungkot kasi pag hindi mo sinusunod ang rules ng chamber, yung rights ng humaharap dyan, forever nasa sakripisyo. Kaya gusto ko nga magbilang, ilang bang contempt citation na nagawa? Diba? In the end, ano ba ang role ng legislative? To cite people in contempt? O mag-come up ng mga batas? Diba? Alam mo, lumalampas na sila doon sa border na, legislation lang tayo ha. Yung mga consequences, sino nagpalabas sa'yo, saan ka kwan, etc. etc. Those do not lead to laws. Okay? So, itong nahuhuling ilang session days, kasi magre-recess sila, hanggang September 28 na lang sila, parang mga 5 session days na lang yata, 3 buka, 3 plus 5 session days na lang. Crucial yan kasi ilulusot pa nila yung impeachment. Diba? So yung tanong ni MJ, in terms of communicating to the external audience, maganda yung ginawa ni BP. Yung dun sa Kongreso, hindi ko maintindihan kung anong gusto nilang palabas. Basta they are bent in ensuring that they will be able to unearth malfeasance, misfeasance, non-feasance. Kasi tatandaan natin, good government and public accountability. Pero mo towards the end of the congressional calendar, na-appoint yung isa, only to ensure na So, sa script, sunod-sunod, ang end niyan, impeachment. So, ang kailangan nating tingnan, yung impeachment, ang napapag-usapan, yung impeachment na ginawa ni Congressman Joker Arroyo at saka ni Speaker Manny Villar. Pag nagdadasal, na-refer sa, nailabas sa committee, nalabas sa plenary to report sa Senado. And pagbang nung gavel ni Speaker Villar, that's it. So yun ang babantayan natin dito sa mga 5 susunod na araw kasi baka mangyari yan. Ngayon, ang problema niyan, they have to get 3/4 of the members to fast track it. Ang balita ko, nasa 1/4 pa lang. Bakit ganon? Sa tingin ko, dahil malapit na ang filing sa October 1 to 8, marami diyang nagpo-fundraising. Tsaka ma'am, dito tayo lagi sa messaging na pinapabot na sa taong bayan. Halimbawa, ituloy talaga ma'am for the sake of conversation na yung impeachment bago po matapos ang budget season for this year 2025 or bago nila matapos yung mga sesyon. Anong mensahe pinapabot yan sa taong bayan ma'am? Ito magkakampi to ng eleksyon noong 2022 budget, wala namang naging problema. 2023, may mga setbacks kaunti pero nagkalabuan ultimately. 2024 mas lalo nagkalabuan at may mga pahayag pa kanina si VP Inday na never again sa mga Marcos. Anong masasabi mo doon ma'am? Well, alam mo si VP Inday nagpapakatotoo na nanahimik siya ng 2 taon. In-honor niya yung pagsasama nila. Hindi niya kailangan tumakbo pero again, makikita natin ano ang kahalagahan ni Inday Sara kay Mr. Marcos. Ang kahalagahan na yon, siya yung tulay na nagre-bridge sa taong bayan. Tingnan mo ngayon lahat ng mga activities ni President. Hindi ba kakaunti ang tao? Hindi ba nanlalamig ang tao? Hindi ba kailangan may tagapalakpak pa para lahat pumalakpak? Nakikita natin yon. At hindi conscious itong administration na ito sa ganung optics. Kitang-kita ang epekto nang wala si VP Sara. Ngayon, yaang ipa-file nila ang impeachment, assuming may file nila ang impeachment, papasok tayo simula October 1 sa political season. Kasi magpa-file na ang mga candidates. Gugustuhin nyo ba na iipitin nyo ang Vice President? Na magkakaroon siya ng titindigan para gawing political issue ito? Alam mo, hindi pa natin na may measure. Walang nakaka-measure. Yung impact na magkasamang PRRD at Vice President Sara Duterte. Hindi yan pa nangyari. Okay? Bakit ko sinasabi noong 2016, di ba natandaan nyo, may slate si Mayor Sara at may slate yung ama. Hindi natin maintindihan. Ako as someone who has been doing campaigns, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit may isang slate doon, may isang slate doon, paano sila magkakampanya? Diba? Yun yung lumabas. So, imagine at the time, po si Mayor Inday at si Presidente PDP Laban. Okay. In a scenario na magsama yung dalawa under one political party,
sa tingin ko, magkakaroon ng problema ang administrasyon kahit na sila may machinery at may pondo. Kasi ang hindi nila nakikita, ang galit ng mga botante. Yung voters are angry because of what we are seeing here. No? Galit ang botante dahil nakikita natin nanloloko ang ating mga nahalal, ang taas ng korupsyon, ang serbisyo publiko ay napakapangit, at tuwi na lang uulan, may baha, tuwi na lang rush hour, ang tindi ng wala kang nararamdamang gobyerno. At dito sa realization natin sa budget, saan ka nakakita na ang NEP, may pondo ang DOTR, may pondo ang DPWH, pagdating sa GAA nawala. At hindi tumatayo ang Pangulo o ang DBM Secretary at sabihin na, sandali lang, ba't nawala? Hindi niya binito. Hindi niya binito ang program fund. Ang program appropriation. So ang tanong ko kay Mr. President, Sir, natutulog kayo sa pansitan? Hindi mo nakita na yung nangyayari dyan sa budget? Paano ang DPWH gagalaw? Wala ang big ticket projects, zero. Paano sa DOTR gagalaw? Wala ang foreign assistant projects. Opo, ma'am. So, Ma'am, balikan ko lang po yung maganda nyo naging punto kanina, yung dumarami pong contempt citations sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi pag iahambing po natin ang mga panuntunan sa Philippine government at sa US government, babanggit po kasi na doon sa US, while Congress can cite resource persons in contempt, yung determination ng actual culpability is transferred to the courts, which is dapat ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Merong nagtatanong ditong netizen na nakikita po ba ninyo na kung may nagkakaroon na ng trigger happy sa dispensing ng power, no? Diyan sa mababang kapulungan in terms po sa pag-i-issue ng contempt orders. oo, MJ. Sa tingin ko, pataasan sila ng numero ng isa-cite in contempt. At ang sinang-cite in contempt ay karamihan very close to the former President Duterte. Nakita natin yan yung isang PNP na babae na halos umiyak na. Nakita natin yung isang commissioner ng Napolcom na talagang binastos, question, ang bilis mo ng promotion mo, etc. etc. I mean, it's really bordering in incredulousness na hindi mo maintindihan saan ba niyo gustong dalhin ito. Parang gusto nilang punahin lahat ng mga na-appoint, lahat ng mga associated kay President Duterte. So makikita mo, kaya lumalabas, politika. Kasi kung hindi yung politika, hindi dapat nagkaroon ng quad. Kung hindi yung politika, hindi dapat na i-refer yung privilege speech na wala namang walang kalatoy-latoy, i-refer sa committee. At hindi, kung walang politika, hindi ang isang first-time chairman, first-termer, ay kaagad mag-hearing na hindi niya pa naiintindihan ang rules, hindi nga marunong mag-preside. So, alam mo, yung si Congressman Chua, dati ang konsehal ng Maynila, pati yung si Valerioso, konsehal ng Maynila, no? Hindi ibig sabihin, marunong ka sa konseho, dadali mo yung kulturang yon sa House of Representatives. Pero, ang gusto ko rin sabihin, bumaba na ang kalidad ng legislative skills and expertise dito sa 19th Congress. Nakakalungkot. Opo, pero tila kini-question din ni Congressman Valeriano po Prof, dahil wala daw siyang naramdaman sa kanyang lugar na mayroong natulungan itong ang pangalawang Pangulo. Alam mo, Admar, sasagutin ko siya. Punta siya, di ba nagkaroon ng sunog sa Tondo? Distrito niya yun. Si VP, yung assistants ni VP, alas 3 na madaling araw, pumunta na doon. Sila yung nagpakain ng mga nasunugan. Hindi niya nararamdaman yon. O baka iba na siya. Hindi na siya yung dating konsihal ng lugar na yan. Tapos may isa pa doon, maganda yung tinanong mo, may isa siyang linya doon sa speech niya. Sinabi daw ni VP Sara na sa NCR at hindi nila naramdaman bilang kongresista. Yun very telling. Kasi ang gusto nila, kung national ka, ibaba mo sa kanila. Para sila bida. Yan ang ginagawa ni Speaker eh. Ibababa doon sa kongresista ang magdidistribute. Siyempre bida. Ang isa pang napakasakit na practice, yung binababa ang pondo, ang tawag nila doon parking. Pinapark yung pondo sa local government. Tapos yung local government ang nagde-disseminate. Hindi ganon si Bibi Inday. Bakit? Kasi nga, yung fiduciary role niya, sandali lang, ako ang binigyan ng perang ito, sisiguraduhin ko na naaayon dun sa paggamit.
Ang gusto mangyari ni Valeroso, oy, Kong, meron kaming ayuda, o i-release ko sa'yo ha, pumunta ka dyan. Hindi yun, siguro dapat ibahin niya, hindi speaker sistema ang ginagawa ni BP. Ang ginagawa ni BP, serbisyo, hindi pera. Yung serbisyo kasi dinadala mo yung may pera ka, services ang binababa mo. Iba yung may ayuda ka, binababa mo yung pera in the guise of serbisyo. Saan kaya siya humugot na para sa NCR lang itong OVP? Kasi parang ang sinasabi niya dito, wala daw naka-indicate na alokasyon para sa mga probinsya considering magkano lang yung budget ng budget ng OVP. Satellite offices, kaya nga ng satellite para yung reach mo magawa yun. Alam mo, chairman yan ng Metro Manila caucus, yung si Valeroso. Kaya, siyempre dala niya yung NCR para yung 17, ilang ba distrito yun? Kung sino mang nagre-represent tong 17 LGUs, kasangga niya. It's all political. The way it was crafted, it's really very, very political.